Gayahin lang nila yung dating administrasyon. Yun lang yun, ganun lang kasimple. Kailangan na ipatupad mo yung batas. Hindi ka pwedeng mamili. Ang problema, ginagamit natin ang ehensya sa mga kalaban natin sa politika. Patungkol naman sa ating foreign direct investment. Ito, kung ang Kamara, sa ibang usapin, iniulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas na bumagsak ang net foreign direct investment ng bansa nitong Hunyo sa $394 million mula sa $555 million noong nakaraang taon. Mas mababa rin ito, Attorney Sal, sa $510 million na naitala noong buwan ng Mayo. Pinakamababa rin ito, Attorney, mula sa nang maitala ang 314 million FDI noong April 2020 kung saan kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Ano po nakikita ninyo dahilan, Attorney, kung bakit ganito patuloy yung pagbagsak po ng banyagang nais mamuhunan sa ating bansa? Unang-una, hindi nakatakataka na nawawala yung mga investments. Kasi nga, alam nyo ang investor ng isang ibang bansa, dayuhan, ang unang tinitingnan dyan ay yung peace and order. Correct. That's one. Number two, tinitingnan dyan yung infrastructure. Number three, tinitingnan dyan yung stability, political instability. Ay yung tatlong yun, nakikita nila, medyo may problema tayo sa peace and order. Nagbali ka na uli. Yung crime rate, umakyat na. Yung drugs, nandiyan na naman. May resurgent. Pagkatapos, itong infrastructure, nakikita naman natin. Ito mo yung nangyari sa floods. Yes, correct. Paano ka mag-i-invest ka rito, pupunta ka sa lugar, tapos babahayin yung buong lugar mo. Kaya hindi yung katakatakan na nag-aalisan, yung nandito na umaalis. At yung mga gusto, di ba sinasabi nila, because of the travel trips, maraming mga sabi mag-i-invest sila. Pero pag nakikita nila, walang nangyayari. Maliban pa sa yung red tape ng gobyerno, hindi naman na gagawa ng paraan yan. Yun ang inireklamo ever since. Ang ako'y nandiyan pa sa gobyerno. Yun ang sinasabi ng ambassador ng China. Ang hirap mag-invest sa inyo. Napakahirap. Ang red tape nyo. Biro nyo yun. Kaya talaga hindi ako nagtataka kung bakit ganyan ang kalakaran sa foreign investments. Correct, Attorney. Kasi nung nakaraan kay former President Rodrigo Duterte, meron silang anti-red tape authority. Meron din silang PACC na yun yung nakakonekta para sa... Kasi yun yung isa sa ginagampan ng tungkulin ng mga sindikato para sa kanilang corruption din sa mga opisina. Ayun yung nagpapalala na tinanggal naman po ngayon ng kasalukuyang administrasyon. Kaya mahina po ang ating proseso sa mga pagdating sa mga investment. Kaya bababa pa yan, yung investment na yan. Pero napakalinaw, Attorney, no? Yung nabanggit nyo po na infrastructure talaga. Napakalinaw nito dahil ito yung nagpakita, tinis agad ng baha. Wala talaga mangyayari. Also, Attorney, yung peace and order niya. Napakalinaw po ng inyong binanggit dito na talaga naman, mga kababayan, ito na po ang nakikita natin, especially ang kaganapan po sa Davao City na agaran din bumagsak ang kanilang ekonomiya sa 14 days or 16 days na siege po ng kapulisan po doon, Attorney. At yan nga, samantala, Attorney Sal, nangunguna ngayon ang Manila City sa mga syudad sa Southeast Asia pagdating sa crime index batay sa 2024 mid-year report ng NOMBIO. Sa ulat, nakapagtala ang Manila ng 64.4% crime index. Sinundan ito ng Kuala Lumpur, Malaysia na may 60.8%, Jakarta, Indonesia na may 52.7%, Cebu City at Ho Chi Minh City, Vietnam na kapwa nagtala ng 51.7% crime index. Kabilang naman sa top 10 pagdating sa may mataas na crime index ang Johor Bahru, Malaysia, Pattaya, Thailand, Iloilo City, Bangkok, Thailand at Makati City. Pagdating naman sa safety index, nangunguna naman ang Davao City dito sa Pilipinas na may 71.9% at pangatlo sa buong Southeast Asia. Habang Manila ay nasa huling pwesto sa bansa pagdating sa usapin ng kaligtasan. Ayan po, Attorney, bagay po na nabanggit niyo lang po kanina
na tumataas na rin po ang crime index sa ating bansa. Ba't hindi tataas? May problema dito sa Maynila, kukunin mo yung mga pulis, dadali Yan, mo sa correct. Davao. Samantala yung safety index, number 1, na safe sa Davao. O biro mo yan, safe na. Tapos magpapadala ka ng 3,000 megit doon para lang huliin ang isang subject of a warrant of arrest or even 4. Doon mo makikita dispalingado eh. Kaya hindi katakataka yung mga nakikita natin ngayong mga statistics. Correct. Kasi kung mismong yung mga pulis na supposed to be, ang trabaho nila, bigyan ng proteksyon ng taong bayan, sila mismo ang nagiging violator. O paano na yan? Talagang magkakaproblema tayo. Kaya nga, attorney, nakaraan nangyari yung baha. Ang iilan sa kapulisan na sanay nandun sa kanilang opisina para umalalay sa baha, ay nadistino rin sa Davao. So maliban sa crime, sa support, sa nangyaring pagbaha, ay nawala na rin po tayo ng kapulisan. Kaya ano pong maipapayo nyo, attorney, sa ating, sa ating pamahalaan, lalo na sa ating kapulisan upang mabago ang imahe ng Manila bilang isa sa mga may mataas na crime index? Gayahin lang nila yung dating administrasyon. Yun lang yun eh. Ganun lang kasimple. Kailangan ipatupad mo yung batas. Hindi ka pwedeng mamili. Ang problema, ginagamit natin ang ehensya sa mga kalaban natin sa politika. Kaya ganyan ang nangyayari. Tingnan niyo si Digong. Hanggang ngayon, mataas ang rating niya. Kasi, nung siya'y presidente, wala siyang kinikilingan. Ang dami niyang tinatanggal sa kabinete, mga lahat ng posisyon. Ayaw niya talaga ng korupsyon. Ayaw niya ng inefficiency. At pinatutupad niya talaga, regardless kung sino ang involved. Hindi kagaya ngayon. Talagang may kinikilingan halatang halata mo. Kaya may problema tayo.